Praise God. So God is good. All the time. And all the time, God is good. Jesus Power. and power. Jesus. Hallelujah. So again, blessed Sunday afternoon, Amen. bayan ng Gubat. Hallelujah. Praise God. So, parang gusto ko dito. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. So, praise God. So, ngayong oras na ito is, nandito na naman tayo sa oras na ito upang patuloy na pag-aralan ang salita ng Panginoon. So, sino nga po ang handa na? Amen. Handa na po ba kayo? Sabi mo sa katabi mo, ma-excite ka ngayon. Para ito sa'yo. Para ito sa'yo. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. So, hindi ko na patatagalin pa. Nung nakaraang Sunday, yung itinuro ng ating abang lingkod ni Pastor Love, sino nakakaalala? Ano yung naging topic natin nung nakaraang Sunday po? Sino may mga notes? Ayun, hallelujah. Walang nag-notes. Kaya pag ninakaw ng kaaway, boom, walang marireview. So kaya we encourage po talaga na patuloy po tayong magdala ng notebook and Bible, syempre, para po kapag may mga binababa ang Panginoon po sa pinagdadaluyan ng salita po dito sa unahan, is may matitake note po tayo. So, okay po ba yon? Amen. Naunawaan po yon? Kasi parang kapag ako po talaga, personally, palagi po ako nagtitake note. Ngayon lang po na nabisi na lagi, hindi ako nakakapakinig talaga actual ng mga preaching, hindi ako nakakapag-take note. Pero I do my best talaga po na kung sinong nag-attend ng actual na preaching, humihingi po ako sa kanila. Kasi sabi ko, kailangan ko talaga ng notes. So, for example, minsan kay EJ, nag-ano ako na sabi ko, ipasa din sa akin yung mga notes. Kasi napaka-importante yun. Kasi kapag hindi na natin maalala, katulad dito na nagtanong pa ako kung ano yung naging topic natin yung nakaraang Sunday, syempre, walang nakasagot. Baka sabi, Sister Jonah, grabe ka naman. Umpisa mo pa lang, parang inubliga mo agad kami. Hindi po. Kasi po, yan po ay tawag nito, kumandin yan ng Panginoon sa atin. Kasi paano nalaman po kung ang ginagamit na nagtuturo po dito sa unan is magturo ng hindi naman ayon sa Biblia, tapos walang mga dalang Bible, hindi nyo ma-check kung tama po ba. So, nasa maling katuroan kayo. Kaya nakakalungkot kapag ano. Kaya we encourage po na magdala na ng Bible and magdala ng notebook at ballpen para yung mga nananakaw minsan ng kaaway, syempre alam naman natin, aminin man natin o hindi, nananakaw minsan talaga ng kaaway ang ating mga pinag-aaralan patungkol sa Lord. Kaya patuloy po na magsulat or mag-take note. So, magsusulat na po ba? Hallelujah. Magdadala na din po ba ng Bible next Sunday? Hallelujah. Hindi lang next Sunday, every gawain po, magdala po tayo. Amen po ba? Hallelujah. Sabi kayo. Praise God. So, as a Christian kasi kailangan natin ng weapon. Tama po ba? Amen. Sabi mo sa katabi mo, magdala ka na ng Bible sa sunod. Hallelujah. So, yung topic nung nakaraan po na Sunday is about give your mind a break. So, sino na nagbigay ng, naalala ko yung, may joke kasi ako Pastor Love nung nakaraan. Sabi ko, Pastor Love, sabi mo, di ba po yung topic mo nung Sunday, give your mind a break. Sabi na Pastor Love, oo, bakit? Kaya break na kami ng mind ko. Yun ang sagot ko. Break na kami ng mind ko. Kaya di na kami nag-uusap. Di na kami nagpapansinan. Pero it's a joke lang po ha. Para gusto ko lang maano kayo. Kasi, once na binigyan natin ng break yung mind natin, parang binibigyan natin ng pagkakataon si Lord na i-consume ang isip natin. Kasi kapag puno niya ng kaguluhan, puno yan ng mga iniisip natin, hindi magiging, kumbaga sa word na belo, hindi magiging belo ang Panginoon na i-take over yung buhay natin. Tandaan natin, sabi ng Panginoon, sabi ng salita ng Panginoon, ang isipan ng Kanyang pinapabago sa atin. Kasi kapag ang isipan hindi na bago po sa atin, lahat na po hindi din niya mababago. Kaya kailangan din mabago ang isipan. Kaya yung napakaganda yung topic nung nakaraan Sunday, give your mind a break. So ano yung mga pointers nun? Know what to hate. At pangalawa, know where to hide. Kaya naman po ang pag-uusapan natin ngayon ay patungkol sa kung saan ba tayo nagtatago. Excited na po kayo? Amen. Di excited? Amen. Parang hindi excited. Bababa na lang ako. Hallelujah, praise God. So, hallelujah, God is good. All the time. And all the time, God is good. hallelujah, praise God. So, sabi ko kanina, yung pangalawang punto nung nakaraang Sunday is know where to hide. Saan ka ba talaga nagtatago? Pakitanong nga sa katabi, saan ka ba nagtatago? Hallelujah. May narinig ako kay Lord daw, so alam na alam. So, again,
patungkol sa kung saan tayo nagtatago ang pag-uusapan natin ngayon. So, sino dito nakaranas na nung bata pa po na kung saan naglalaro kayo, may mga kabarkada kayo na minsan may tinatawag kayo na hideout? Sino nakaranas nun? Amen. Yung tipo na minsan, kahit minsanan lang kayo nagkikita-kita, pero pag nagkikita naman kayo, may yung tipong masasabi nyo na doon tayo sa dating tagpuan natin, doon tayo sa dating tambayan natin, doon tayo sa dating hideout natin. Sino dito ang nakaranas nun? Si Pastor Lau, si Ate Abby, si Ate Lira, hallelujah. Ako personally ganun din, lalo na nung college ako. So, lahat tayo merong ganun, may naka-experience ng ganun sa atin. So, dun sa lugar na yun na kung saan yung hideout na tinatawag natin yung mga bata pa tayo is dun nare-relieve tayo. Dun nakaka-feel tayo ng comfort, na parang free tayong gawin lahat ng bagay. Tama po ba? Yung walang sasaway sa'yo. So, dun sa lugar na yun, dun natin nakikita kung sino ba talaga tayo. So, personal experience ko po, nung college ako, meron kami tinatawag na kanina, sa Emilianong College kasi po ako nag-college, first year college naman. So, mayroon doong kantin sa, lang ng kalsada, sa, kumbaga, kabilang kalsada, may kantin doon papasok, and para talaga siyang hideout, kasi tagong-tago siyang kantin. Pero mabenta, ang daming nag-ano doon. Doon yung talagang tagpuan namin ng mga magkakaklase, and doon namin nagagawa lahat ng bagay. Na minsan kapag pressure ka na sa school, doon kami magtatago. Kapag gusto namin mag-cutting classes, mag-escape sa mga classes, doon kami nagtatago. Then kapag gusto na namin ng subject naman, syempre, lalabas na kami doon. Kasi syempre, kapag nakita kami doon sa school, obligado kami na mag-attend ng klase. Kaya kailangan umalis kami doon sa school para hindi kami makita ng teacher namin. So, yun ang hideout namin. Doon kami nagtatago mga klase ko kapag ayaw namin ng minsan, alam mo yun, yung sa mga estudyante, may feeling kayo na minsan ayaw nyo dumalo sa isang subject. Tama po ba? Na minsan nakakaantok, minsan para nakaka-boring kayo, minsan ayaw man yung dumalo, di ba po? So, ganun din ako, huwag kayong mag-alala, hindi din ako doon nakaligtas. Ganun din ako, minsan na tinatamad ako, sabi ko, lalo na kapag yung teacher mo is talagang, alam mo yun na napakalumanay, napakamahinhin, tapos natapat pa sa alauna, nakakaantok, ang sarap matulog. Pero, yun nga, syempre, hindi naman yun hindi natin yung pwedeng i-tolerate, di ba po? Pero, nung mga nakarangkali, syempre, hindi pa talaga lubusang kilala si Lord. Talaga nandun pa yung katigasan ng ulo, kapasawayan, talagang, grabe ko. Ay, kung kilalanin niyo po ang buhay ko talaga dati, nung sa college talaga ako, dun ang hideout namin, dun kami tumatago, and dun ko din po na-experience ang mga bisyo. Dati syempre, binago na ng Lord. So, doon ko po na-experience, doon namin nagagawa magsigarilyo, doon kami umiinom, doon doon kami nagpapalipas ng oras. Kumbaga sa palipas oras. Para minsan may mga problema kasi kami, doon kami nag-uusap-usap. Pinagsasalo-saluhan namin yung mga problema namin. Minsan, nasawa na kami sa mga problema namin, doon na lang kami iinuman kami. Minsan kainan, kahit walang pera yan gumagawa kami ng paraan para lang mag-ambagan, para lang yung comfort namin mahanap namin. Pero alam niyo po ba, kung sa mundong ito may tinatawag na hideout, sa Panginoon meron din po. Ano po yun? Isang shelter. Kung sa mundo is hideout, sa Panginoon po is shelter. Na kung saan, we all know na lahat ng kailangan natin is provided ng Panginoon. Doon sa shelter ng Lord, alam natin na kapag lumapit tayo sa Kanya, we all know na nandiyan lang siya, handang tumugon sa atin. Tama po ba? Kaya naman ang ating pag-uusapan po sa mga oras na ito, ang ating pag-aaralan is, pinamagatan ko pong dwelling in a sacred place. Pakisabi nga sa katabi. Dwelling in a sacred place. Baka kasi hindi narinig. Sabi mo sa katabi mo, dwelling in a sacred place. Sacred place. Ayun. So, before ko talakayin ang ating pag-aaralan, ang word na gusto ko sa inyo i-emphasize ang word na dwell. Ang dwelling. Which is, ang dwell po means to live as a resident. Ibig sabihin, doon ka titira. Doon ka namamalagi. Yung word na dwell, doon ka namamalagi. So, if we say we are dwelling in this place, so ibig sabihin, dito ka namamalagi. I am dwelling in this place, ibig ko sabihin is dito ako namamalagi. Kasi sabi dito, ibig sabihin ng dwell is to live as a resident. So, ang sacred naman,
Ang word na sacred from the Greek word hagios. H-A-I-G-O-S. Hagios, na ang ibig sabihin po is signifies something holy, set apart, sacred in broader sense, often associated with moral purity and divine connection. At may isa pa po, sacred means, from the Greek word also po is heros. Ibig sabihin ng heros, H-I-E-R-O-S. Ibig sabihin po dito is generally something consecrated or dedicated deity. Ibig sabihin, itinalaga. So, naalala ko yung topic natin sa SOT, pagtatalaga na po. So, ibig sabihin pala ng sacred is consecrated. Ibig sabihin, consecrated things or consecrated life. Pag itinalagang buhay or itinalagang word na itinalaga. So, sa ating pinag-aaralan, the consecrated place where we dwell is the presence of God. Naniniwala po kayo doon. Amen. Ang itinalagang lugar na kung saan doon tayo mamamalagi, sabi ng Panginoon, ay ang kanyang presensya. Naniniwala po ba kayo? Sino namamalagi sa presensya ng Panginoon? Amen. Hallelujah. Namamalagi pa po ba tayo? Hallelujah. Sino sigurado na namamalagi siya sa presensya ng Panginoon? Amen. Parang duda. Duda pa ba na namamalagi tayo sa presensya ng Panginoon? Hallelujah. Praise Him. Namamalagi po ba sa presensya ng Panginoon? Amen. Hallelujah. Yun ang sabi natin na dapat sigaw ng gak. Pagpuri ng gak. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. So, ulitin ko, the consecrated place where we dwell is the presence of God. So, ibig sabihin, dapat pala dun tayo lagi mamalagi sa presensya ng Panginoon. Sabi pa dito, pero, how can we identify if we are dwelling in a sacred place? Kaya tinanong ko kanina, sure ka ba talaga na namamalagi ka sa presensya ng Panginoon? And how can we identify if we are dwelling in a sacred place? And why we need to identify it? Ito yung tatalakayin natin ngayon. Bakit? Bakit kailangan natin ma-identify kung nasa sacred place ba talaga tayo when we dwell to God? Kasi po, sometimes we thought we are in a sacred place. But yet, not. Because the sacred we thought is just a secret place for us. Ulitin ko po ha? Ulitin ko. Sometimes, we thought we are in a sacred place. Akala natin nasa sagradong lugar tayo. Pero ang totoo, hindi pa. Bakit? Kasi yung sagradong alam natin, akala natin nandun tayo sa lugar ng Panginoon na sagrado, yet, is a secret place. Isang hideout lang pala para sa atin. Kaya naman, ang pag-uusapan natin, isang pagkakaiba ng sacred sa secret. Sure ka ba na nasa sacred ka or nasa secret? Secret. Hallelujah. Dito natin malalaman. So, bago ko talakayin ang word na sacred, hayaan nyo muna ibahagi ko sa inyo ang salitang secret. Ano ba ang benefits ng secret? Kapag sinabing secret place, ito lang ay taguan. Tandaan natin, taguan lang po. So, meron akong abbreviation na ginawa, and praise be unto God sa mga word na binigay niya. So, kung may mga nagsusulat po, pakisulat po. Secret. Ang word na secret, S-E-C-R-E and letter T. So, ang word na S, simulan ko sa S. Self-separation. When we in the secret place, may nangyayari pong self-separation. Bakit? Kasi iniisip mo na hindi ka belong sa isang lugar. Kaya gumagawa ka din ng another mo na mundo. Naunawaan po. Kapag sinabi mong nasa secret place ka, ang benefits nito, self-separation. Mismo ikaw mismo, isi-separate mo ang sarili mo. Kaya minsan may mga nag-isolate, yung word na isolate. Minsan may minsan dyan na may makikita tayong tao minsan sa pagtitipon, may makikita tayo dyan minsan na nandoon sa gilid. Hindi nakikihalubilo. Kasi mas gusto niya sa secret place. Ano yung secret place? Self-separation. Ano pa po? Letter E and V. For example, balikan ko yung self-separation. Sino nakakakilala dito kay Eva at Adan? Nung nagkasala si Eva at Adan, anong ginawa nila?
Di ba nagtago sila sa Panginoon? Sineparate nila ang kanilang sarili sa presensya ng Lord. Though alam naman ng Panginoon kung anong ginawa nila, pero sila mismo sila mismo ang nagtago. Kaya mag-ingat po kayo, baka yung akala nyo yung nagdudwell kayo kay Lord, baka self-separation na po yan. Tandaan nyo po, ang isolation, may visible, may invisible. Pwede kang mag-isolate pero hindi nakikita. Pero pwede kang mag-isolate pero nakikita. Yung talagang hindi ka nakikalubilo, talagang kinukulong mo talaga yung sarili mo sa isang lugar lang. Kaya tandaan natin, may invisible na isolation. Kaya pakisabi sa katabi, huwag kang mag-self-separation. Tandaan din natin, praise God, kapag nagsosolo ang kaaway, anong ginagawa? Doon umaatake ang kaaway kapag nagsosolo tayo. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag ka na magsolo ha. Huwag mo i-separate ang sarili mo. Ano pa? Kapag nasa secret place daw po tayo, may and V. Letter E. Sunod na letter po, E and V. Bakit? Kasi kapag nasa secret place ka, ito yung ang mga lamanan ng prayer mo is bakit meal. Lord, bakit ganon? Lord, bakit ganito? Lord, bakit ako ganito? Kaya puro bakit meal na ang laman ng prayer mo. Puro nang tanong kay Lord. Tanong na ng tanong kay Lord. Kaya wag iwas kayo sa bakit meal. Baka mamaya niya, nabusog nga kayo, pero impatyo naman. Bloated naman. So, naunawaan po. Hallelujah, praise God. Sunod po. Hindi ko na pinapatagal. In-example ko lang po yung ano. Letter C, control. Yung kanina S, self-separation. Yung letter E and V. Yung letter C is control. Sino nakakakilala ng buhay ni Elijah? Si Prophet Elijah. Di ba yung time na binantaan siya ni Jezebel, ni Queen Jezebel, binantaan siya, ano nangyari sa kanya? Di ba umalis siya? Tumakbo siya sa isang ilang, dun siya nagtago. So, ibig sabihin, nakontrol siya ng takot, tama. Thank you God. Nakontrol siya ng takot. So, ibig sabihin, kapag nasa secret place ka lang pala, kontrolado ka ng takot na meron ka. Na imbis tapang yung maranasan mo, wala. Kasi after mo mag-dwell kay Lord, kapag nasa secret place ka lang, wala pa rin pagbabago. Nandun pa rin. Parang nahihiya ka pa rin magbahagi ng salita ng Panginoon. Nahihiya ka pa rin panindigan kung sino ka ba talaga. Kung ano ba talaga ang tunay na buhay ng Kristiyano. Kasi kontrolado ka ng takot. Hindi lang ng takot, kundi yung mga karakter na meron ka na kailangan baguhin ng Panginoon. Ano pa po? Letter R. Rebellion. Sa word na rebellion, dito na pagpapasok yung pride mo. Yung kahit gusto mo na, kahit kailangan mo na ng tulong, dahil sinasabi mo, nirarason mo lang na, nagdadwell man ako kay Lord, ingahatag ko man kay Lord, isusurrender ko man kay Lord. Pero ang totoo is, nagre-rebelde ka na. Bakit? Kasi nagtatanong na mga leaders mo, kumusta ka? Kumusta ka, Sister Karen? Kumusta ka, Sister Ningay? Kumusta ka, Sister Lisa? Pero ang tanong mo, okay lang naman. Ang sagot mo, okay lang naman po. Okay lang naman po ako. May mga pinagdaraanan po ako, Pastor. Bakit ko nasasabi? Ako po yun. Karakter ko po yun. Yung, alam mo yun, yung sa sobrang strong mo. Hindi mo alam, pride na po pala yun. Pride na pala yun. Kaya parang, nagsisimula na yun ng rebellious spirit mo. Kaya, mag-ingat. Mag-ingat kapag tinatanong ng mga pastors, mag-ingat hanggat, hindi ko naman sinabi na kasi syempre, talagang si Lord naman nagbibigay sa atin ng lakas talaga. Pero ang purpose ng bakit tayo merong mga abang lingkod po, para i-guide din tayo, para sabihin din kung ano yung dapat natin gawin. Kasi minsan, may mga word po na pinapadaan ang Panginoon sa ating mga abang lingkod. Tama po ba? Alam yun ni Ate Pastor Love. Kasi minsan, sa sobrang alam mo yun, yung parang independent. Sa sobrang independent natin na, Lord, sa'yo lang ako talaga lalapit. Sa'yo ko lang talaga isusurrender, Lord. Sa'yo lang talaga. Wala ka man nare-receive na revelation ng God. Kasi, nire-reveal ng Lord yung word na dapat mo matanggap dun sa mga abang lingkod, dun sa mga tao na dapat mong makausap. Pero hindi mo naman kinakausap. Hindi mo naman sinasabi. Gumagawa ng Lord ng paraan. Mismo na yung tao na yun. Halimbawa, mismo na si Pastor yung pinapalapit ni Lord sa'yo. Halimbawa,
anak, kumusta ka? Hindi mo alam, si Lord na yun na nagtatanong, pero akala mo lang si pastor, akala mo yung mga leaders, pero hindi mo alam si Lord na pala. Kasi dinadaanan ni Lord sa mga abang lingkod, dinadaanan ng Panginoon sa ating mga leaders upang mailabas mo. Kasi minsan, ang hirap kaya sa totoo lang, ako personal experience ko po yun. Ang hirap na, yes, siyempre, kay Lord naman talaga tayo, una tigit sa lahat. Kay Lord tayo maglalabas ng mga hinaing natin, ng mga problema natin. Pero kailangan natin ng tao na talaga may hihingahan. Tama po ba? Ako personal experience ko yan. Na ano ako, parang na-suffocate ako nung parang tingin ko kasi sa sarili ko, strong ako eh. Napaka-strong ko. Akala ko kaya ko. Akala ko Lord, akala ko sapat na si Lord lang talaga, tsaka ako. Hindi pala, kasi kaya nga may church, kaya nga may pagtitipon, kaya nga may mga leaders, kaya may mga pastors, kasi isa yan sa gagamitin ng Lord para patuloy tayo na lumago, patuloy din na pagdaluyan ng Panginoon ng mga revelation, mga advices, mga salita na nais ng Panginoon iparating sa atin. Para, syempre kung may correction, makokorrect din tayo. Kasi minsan, kapag kay Lord, mga word ni God, minsan parang kino-comfort natin sarili natin. Pero kapag yung tao na mismo yung pinadaanan na ng Lord ng salita, minsan, lalo na kapag, alam mo yun, yung mas mabata sa atin yung dinaluyan ng Lord ng correction, tapos sinabihan ka na, ano ba, Ate Jonah, may ano po, may panaginip good ako, sabi ni, naalala ko, is for example, ito na lang, naalala ko yung time na nagsisimula pa po ako ng nung sa pag-evangelism dito sa Gubat. Wala pang church dito, pero nagsisimula pa lang ng evangelism doon. Alam niyo po yun na, syempre, di ba mas nauna ako kaysa kay, gamitin ko Ate Lisa, in case lang po ha, yung mas nauna ako kay Ate Lisa, di ba po? Siyempre, kumbaga, kung spiritually speaking, kumbaga sa ate ako in faith ni Ate Lisa. Pero siyempre, sa dugo, siyempre, ate ko siya. Alam mo yun, yung time na yun, tinest ako talaga ng Lord. Habang nag-eebanghelyo kami, habang nag-share kami, siyempre, siguro 2 weeks na nag-evangelism kami. One time, nilapitan ako ni Ate Lisa. Umahanap lang pala ng tiyempo. Sinabihan taga ako natin, hindi ko lang kung maalala pa ni Ate Lisa, pero sinabihan ako ni Ate Lisa na, at Sister Jonah, alam mo, good, may parang, nabipil ko good sa imo na na parang sa pag-share mo sa God, parang wala ng love. Siyempre, mas kasi naman ito bagang impact, na bagang, yung ginibo mo man ang best mo, pero, nakaibagan pero, deep inside of my heart po, sabi ko, kasi naturuan din tayo, praise be unto God, kasi may mga abang lingkod tayo na tinuruan tayo mag-submit, tinuruan, hindi porket na mas nauna ka, mas leader ka, or mas nakakataas ka in terms sa posisyon sa mundong ito, hindi porket ganun is mag-arise ka na talaga ng posisyon mo. Hindi. Kasi tinuruan din tayo, praise be unto God na lang tayo, kasi tinuruan tayo mag-submit. Kahit kanino mag-submit. Kaya, that time, sabi ko, Lord, kung ngayon man to, sabi ko, ito talagang palagi kong palagi kong pinapractice sa sarili ko, simula pa man nung una, na kapag may nag-correct sa akin, or totoo man o hindi, or naaayon man, tama man sa oras, tama man sa panahon, or hindi, sabi ko, halimbawa kung hindi man tama, sabi ko, Lord, kasi hindi ko man mapili, sabi ko, Lord, may love naman ako, sabi ko, bakit, pero sabi ko, Lord, bakit parang feeling ko future to? Baka sabi ko, in the future, sabi ko, mawawalan ako ng love, something Kasi ikaw ba naman, sabihan ka. Kasi alam ko, hindi yun si Ate Lisa. Hindi yun si Ate Lisa na nagsasabi that time sa akin. Siyempre, ako I practice talaga sa sarili ko na kapag may naririnig ako mga correction or something nasabi ko, una higit sa lahat na kinakausap is ako. Sarili ko muna. Sabi ko, Lord, may tinatama ka ba sa akin? Baka may character sa akin na kailangan baguhin. Bakit ko ito na-receive na, hindi ito about doon sa nagsabi. Yeah. May naalala ko nga, sabi ko kay Brother Jack, kasi si Brother Jack, kasi nag-advise sa akin one time, itong mga nakaraan, nag-advise din sa akin, mga talagang, kumbaga kung titingnan natin, mas higher ang ko din po, ang posisyon ko in terms in earth, talaga, in terms dito sa simbahan. Pero nag-advise sila, nag-correct sila sa akin. So, sa madaling sabi, si Brother Jan, din sa akin, nag-advise din. Tapos, alam mo yun, na-amaze ako kasi sabi niya pa sa akin, ate, wala man ako sa posisyon para magbigay sa iyo ng advice. Pero alam kong makakaya. Yun yung word niya. Tapos, parang nakurot bagay yung puso ko po doon word sa, wala ako sa posisyon. Kasi sabi ko, Lord, hindi naman dito ang usapin kung anong posisyon. Ang usapin dito, yung word na ipapadaloy. Kaya yung time na na-receive ko yung kay Ate Lisa na word na yun, sabi ko, may karugtong pa yun, sabi pa ni Ate Lisa.
Parang wala ng love. Alam mo yun, yung parang batingaw na umaalingaw-ngaw. Hallelujah. So kung may makarinig nun, Aber, sige nga po, sa tingin nyo, anong mararamdaman nyo? Hello. Diba? Actually, honestly, may kunting kirot talaga. Pero alam mo yun, nang ibabaw sa akin yung ano, kaya nga praise God to God, dahil natural talaga tayo mag-submit. Nang ibabaw sa akin yung word ni God na, anak, may itinuturo ako sa iyo. Eh sabi ko, Lord, sige po. Kaya sabi ko kay Ate Lisa, response ko kay Ate Lisa, sabi ko, really po Ate Lisa? Sabi ko, sige po, i-deal ko po ito kay Lord. Sabi ko, sa dwelling time ko, i-ano ko po ito. Sabi ko, thank you. Nag-thank you ako kay Ate Lisa kasi hindi natin alam na paano kung totoo man o hindi, paano kung pinadali talaga ng Panginoon. Kaya yun, napaka-importante na patuloy natin i-acknowledge yung mga nag-ano sa atin, nagbibigay ng advice, bata man o matanda. Siyempre, nasa kaayusan naman. Kung may hindi naman kaayusan yung pagkaano, siyempre, doon natin titingnan kung talagang tama naman. So, kaya yung R na yun is rebellion. Kaya, be careful kung baka may rebellious spirit ka dyan. Hindi lang nakikita. Baka, when times na nagdudwell tayo kay Lord, akala natin, tawag dito, nagsusurrender pa tayo kay Lord, pero may rebellious spirit na po tayo, which is pinagmumula ng pride. So, kaya sabi mo sa katabi, huwag ka, search your heart. Sabi mo sa katabi mo, search your heart. Search my heart. Hallelujah. Siyempre, sarili natin search natin. Praise God. So, letter E, emotion. Yung kwento ni Cain at ni Abel. Tama po ba? Sino nakakaalam? Amen. Kwento ni Cain at ni Abel. Kapag nasa secret place ka, emotionally ka. Yung prayer mo driven ng emotion, hindi ng devotion. Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah. Yung paglapit mo pa lang kay Lord, hindi ka makaiyak, pero nung pinatugtugan mo na ng kantang paborito mo, umiyak ka na nga. Hindi ka devotional driven, kundi emotionally driven ka. Katulad ni Cain at ni Abel, tingnan mo yon. Pareho sila may handog kay Lord. Pero dahil hindi talagang nagdidwell si Cain sa presence ng Panginoon, talagang itinatago lang niya yung galit niya, yung hinanakit niya, yung puot niya sa kapatid niya kasi palagi na lang ang kapatid niya yung nakikita. Anong ginawa niya sa kapatid niya? Di pinatay niya. Dahil sa galit niya. Nung tinanong pa ni Lord kung anong ginawa niya, nag-deny pa siya. Kaya, please check our heart. Baka sa paglapit natin sa Lord, baka umiiyak na lang tayo kay Lord, hindi sa presence niya, kundi through emotion na lang. Tandaan natin, we worship God in Spirit, not in emotion. Pakisabi sa katabi, worship God in Spirit. Huwag maging madam. Madam-damin. Yung madam po, madam-damin yun. So, tuloy po tayo. Sabi pa po dito, last letter ng secret is letter T. From the word secret. Siyempre, natatago. May naitatago. Kasi secret nga. So, the letter T is temptation. Prone tayo sa temptation kapag nasa secret place tayo. Tama po ba? Kanina, sa personal experience ko, nung sa hideout, sabi ko, doon namin nagagawa yung mga bagay na tinatago namin. Hindi alam ng mga iba naming kaklase na nagbibisyo kami. Doon namin nagagawa. Doon namin tinatago sa hideout namin. So kaya, kapag nasa secret place ka lang, prone ka sa temptation. Hallelujah! Amen. Buhay pa po ba? Amen. Praise God! Hallelujah! So the word secret, una ang S, self-separation. Pangalawa, envy or inggit. Pangatlo, C, control. Pang-apat, letter R, rebellion. And pang-lima, emotion. And pang-anim, tama po ba? Pang-anim is temptation. So, prone tayo sa temptation kapag nasa secret place lang tayo. Kasi dun, madalas natin na itatago lang. So, ngayon, pag-usapan naman natin ang sacred. Magbukas po tayo sa aklat ng Psalms 91. Chapter 1, verse 17. So, sino may mga Bible? O kahit sa cellphone, go lang po. Psalms 91, verse
1 to 16. 16 rather. Ayun, sabi po dito, ayan yung basahin ko po ito. In English, basahin ko po siya in English. He who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. Verse 2, I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Surely He will save you from the fowler's snare and from the deadly pestilence. He will cover you with His feathers, and under His wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. You will not fear the terror of night, nor the arrow that flies by day, nor the pestilence that stalks in the darkness, nor the plague that destroys of day. 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, but it will not come near to you. You will only observe with your eyes and see the punishment of the wicked. If you make the Most High your dwelling, even the Lord, who is my refuge, then no harm will befall for you. No disaster will come near to your tent. Verse 11, for He will command His angels concerning you, to guard you in all your ways. They will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against a stone. You will tread upon the lion and the cobra. You will trample the great lion and the serpent, because He loves me, says the Lord. I will rescue him. I will protect him, for he acknowledges my name. He will call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life will I satisfy him and show him with my salvation. So, pasandali po tayo magsipagpikit sa mga oras na ito at tayo manalangin. Lord, salamat po Panginoon sa oras na ito, Lord God. We continue to allow your Spirit, O God, na patuloy na mangusap sa aming mga puso, sa aming mga isipan, Panginoon, Lord God. Lord, ang salita mo, Panginoon, siya, Panginoon, mamutawi sa aming mga labi, sa aming mga puso, Panginoon, Lord God. Hayaan mo, Panginoon, Lord God, na mapungkal, Panginoon, ang puso ng bawat isa, Panginoon, Lord God. Sa salita mo, Lord God, na dadali, Panginoon, sa unahang ito, Panginoon, Lord God. Lord, walang ibang makikita, Panginoon. Walang ibang mahahayag, Panginoon, kundi ikaw, Panginoon, Lord God. Kaya sa iyo lahat ng papuri, sa iyo lahat ng pagsamba, sa pangalan ng Panginoong Jesus, everybody say, Amen and Amen. So, praise God. So, pag-usapan natin ang word na sacred. Kanina yung secret. Ano yung mga benefits ng secret? So, nalaman natin, yung pala yung benefit pag nasa secret place lang tayo. Ngayon, we will identify, nasa secret place ba ako or nasa sacred place? So, dako tayo sa word na sacred. In sacred place, the first letter S, which is satisfaction. When we are in a sacred place, there is satisfaction. Amen. Verse 16, balikan natin yung salita ng Panginoon. Sa verse 16, sabi po dito, with long life will I satisfy him and show him my salvation. Ibig sabihin po ng satisfaction, wala ka nang hahanapin pa. Kontento ka na, may kaganapan na. Kapag nasa sagradong lugar ka daw po, may satisfaction. Ibig sabihin, kapag nag-dwell ka kay Lord at nasatisfy ka, pagkatapos mo mag-dwell, wala ka nang hahanapin pa. You are filled with His Spirit, you are filled with His presence, you are filled with His fire. Kaya kahit anong gawin pagkatapos mo mag-dwell, kahit anong pagsubok ang makita mo, kahit anong temptation, kahit anong pag-attack ng kaaway ang makita mo, makasalubong mo dyan, hindi ka maano. Kasi satisfy ka ng presence ng Panginoon. At isa pa, hindi ka maghahanap ng love ng mundo. Hindi ka maghahanap ng kalinga, ng comfort ng mundo. Kasi nga, satisfy ka sa presence ng Panginoon dahil nga, nasa sagrado kang lugar. Amen. So, may pagkakaiba, di ba po? Yung sa secret, kanina self-separation yon. Yes. Kapag sineseparate mo yung sarili mo, ibig sabihin, parang hindi ka kontento, may hinahanap ka. Yes. Something missing. Na parang something,
parang di ako titipilong, parang may gusto ako, parang may dapat na lugar ako doon, dapat ako. Unlike kapag nasa sacred place ka, may satisfaction. Wala ka nang hanapin. Yes. Kompleto na provided na ng Lord. Physical, emotional, mental, kahit ano pa. Spiritual na pangangailangan mo, provided na yan ng Lord. So ulitin ko verse 16. With long life will I satisfy him and show him my salvation. Sunod na letra. Letter A. When you are in a sacred place, there is an answer. Verse 15a. Sabi po dito, He will call upon me and I will answer him. So malino na sinabi ng salita ng Panginoon, kapag nasa sacred place ka po, may kasagutan. Sino dito ang nananalangin na minsan parang walang kasagutan? Si Ate Abby, nagtaas ko si Ate Abby. Sino dito ang nanalangin na parang feeling mo, Lord, parang hindi ka naman sumasagot? Parang hindi kita maramdaman, Lord. Parang wala ka naman dito, Lord, sa pakikipag-dwell ko sa iyo, Lord. Parang wala ka naman dito. Parang hindi ko naman ikaw kasama. Sino dito 'yon? Amen. Naranasan niyo po 'yon? Yes. Yung parang nag-pray ka, tapos parang hindi mo marinig ang tinig ni Lord. Parang alam mo yun, napakaingay, pero hindi mo talaga marinig ang Lord kasi tahimik naman nga, pero ang pakiramdam mo napakaingay. Kasi hindi mo marinig ang tinig ng Panginoon. Kasi baka nga wala ka sa sagradong lugar, baka nasa secret place ka lang. Kaya kapag nasa secret place ka po, ibig sabihin, may kasagutan ng Panginoon. Ibig sabihin, malinaw ang tinig ng Diyos. Sabihin mo nga, sana nasa sagradong lugar ako. Sana nasa sagradong lugar ako. Para marinig ko ang salita ng Diyos. Para marinig ko ang Ayun. salita ng Diyos. Hallelujah, praise God. So ano pa po? Letter C. Hindi ko na pinapahaba po yung explanation kasi napakalinaw ng salita ng Panginoon. Letter C, comfort. Kanina sa letter C dito po sa secret, control. Kinokontrol niya yung sarili mo sa pamamagitan ng takot. Yung example ko na sa buhay ni Prophet Elijah. Pero dito sa sacred place, when you are in a sacred place, kapag nasa tama kang sagradong lugar, nasa presensya ka ng Panginoon talaga, may comfort. Ibig sabihin ng comfort, yung nararamdaman mo yung yakap talaga ng Lord. Nararamdaman mo talaga yung kalinga ng Panginoon. Na yes, may pagtutuwid, pero nararamdaman mo na ang pag-ibig ng Panginoon sa iyo is talagang walang hanggan. Talagang hindi nagmamali ang pag-ibig ng Diyos. Verse 4, sabi po dito, about sa comfort, verse 4, He will cover you with His feathers, and under His wings, you will find refuge. So, ibig sabihin, kapag nasa presensya ka pala ng Panginoon, may comfort talaga. Naalala ko kagabi, sa dwelling namin sa San Vicente worship team, alam niyo po, habang nagdidwell kami, unang arangkada pa lang ng salita ng, si Sister Susan kasi yung nag-lead sa amin, unang arangkada pa lang, hindi pa nga nagsasalita nag-ano pa lang siya, nag-worship pa lang, adoration pa lang kay Lord. Ramdam na namin yung presence, umiiyak na kami lahat, even si pastor, lahat kami, umiiyak na kami talaga. Wala pang talagang leading na ginagawa si Ate Susan that time sa amin. As in, adoration pa lang, kanya-kanya kaming worship pa lang, as in, umiiyak na kami lahat. And alam niyo po yun, sa gitna ng dwelling namin, hindi ko alam kung anong nararamdaman ng lahat. Pero ako personally, na-testimony kasi actually gusto ko talaga mag-testify that time. Pero sabi ko parang magpa-practice na after namin ng dwelling. Kasi napakasarap sa feeling nung nakapag-dwell kami that time talaga. Nag-dwell kami, alam niyo po ba yun? Hindi ko alam na bibigyan ako ng pagkakataon na makapag-testify. Pero sabi ko, naisip ko that time, sa puso ko, sabi ko, gusto ko magpaalam kay Pastor na, Pastor, pwede ako mag-testimony ng naranasan ko ngayong gabi ito. Kasi, alam niyo po ba kung anong naranasan ko kagabi? Habang nagdudwell kami, hindi ko maiwasan na maitaas ang kamay ko. Ito lang po, kasi ito nakababa. Alam niyo kung bakit? Kasi nakaganto ang kamay ko, ang kapal po dito, sa part na ito. Ang kapal sa part na ito, and alam niyo po ba, hindi ko maiwasan na maitaas ang kamay ko kasi parang inlilid niya to lift my hand talaga. Naitaas ko talaga ang kamay ko. Kaya unti-unti, tinataas ko talaga ang kamay ko. Habang nagdudwell din,
Wino-worship lang namin si Lord in Spirit, talagang iyak kami ng iyak, lahat kami iyak ng iyak. And that time, sabi ko, gusto ko mag-testify mamaya. Kasi, ang nakita ko talaga, napakalinaw, isa lang na liwanag, pero hugis tao, na siyang nag-angat ng kamay ko po. Nararamdaman ko ang presence ni Lord. Nawa, nararamdaman niyo po. Praise God. Hallelujah. I feel the presence of God. So, alam niyo po yun, yung korting taong liwanag lang po talaga, walang mukha, as in, liwanag na liwanag, as in, matingkad na liwanag ng hugis tao, and unti-unti niyang tinataas ang kamay ko. And alam niyo, ni-reveal sa akin, pinakita pa sa akin, habang tinataas niya ang kamay ko, yung isa niyang kamay nandun sa likod, kasi katabi ko si Ate Joy, nandun sa likod na Ate Joy. Pero the rest, hindi ko makita, ang malinaw lang sa akin, nandito part sa amin, Ate Joy, na niyayakap talaga, kinocomfort talaga. Iyak ng iyak talaga kami lahat. Hindi namin alam, nilit kami sa pagpapakumbaba, nilit kami sa pag-worship kami, pero iyak kami ng iyak. Pero yung iyak namin talagang, ramdam namin yung kagaanan talaga ng presensya ng Panginoon that time sa amin. And alam niyo po ba yung sabi ko, magte-testify ako, nagsasalita na si Pastor, after ng dwelling namin, testify na si Pastor na talagang grabe daw yung presence ng Lord, naranasan talaga ni Pastor din daw po yung presence ng Panginoon. And sabi ko, gusto ko magsingit, sabi ko, Pastor, pwede ba ako mag-testify? Pero sabi ko, Lord, kung hindi na lang, plan B ko, sa GC ko na lang isend. Sabi ko, para at least may share ko sa kanila. Pero alam niyo po ba yun, hindi hinayaan ng Lord na hindi ko ma-share. Si Pastor mismo nagsabi, sabi ni Pastor, kayo ngaya, baka may gusto kayong sabihin, ano yung naranasan niyo ngayon? Ako, nagtitingin-tingin lang, nagtatansya pa kung talaga ba, ko. Kaya ba, tinawag na ni Sister Jonah, parang may isi-share ka. And doon ako nagkaroon ng pagkataon na ma-share. And nung na-share ko yun, alam to ni Kuya EJ, si Kuya EJ mismo, habang nag-share ako ng naranasan ko that time sa dwelling namin, si Kuya EJ din po pala nakakita ng korting taong liwanag lang po talaga. As in lahat daw po sa amin nakayakap. Kaya after ng dwelling namin, parang ayaw na naming mag-practice kasi gusto na namin matulog. Yung tunay na comfort na, sabi ni Pastor, parang ang sarap na matulog. Kung hindi pa lang tayo nakakapag-practice, parang ang sarap na matulog. Yun yung tunay na comfort ng Lord. Yung ramdam mo yung tunay na kapayapaan, yung hindi ka magpe-pretend, hindi ka magkukunwari. Na yes, payapa ako, yes, okay naman ako, pero deep inside mo, ang gulo-gulo mo na. Deep inside ng puso mo, ng utak mo, hindi mo na malaman kung anong uunahin mong sasabihin, kung anong uunahin mo na i-approach sa mga nakakasama mo, kasi hindi mo na, physically, ka naman, okay ka, pero ang utak mong gulong-gulo, ang puso mo gulong-gulo. Ang gusto ng Lord is maranasan natin yung comfort na gusto ng Panginoon na iparana sa amin. Katulad ng naranasan namin talaga kagabi sa dwelling namin. Halos lahat, ang gaan-gaan. Ang gaan-gaan lahat ang gaan-gaan ng practice namin, ang gaan talaga ng prayer namin, yung pag-bless namin ng mga upuan. Halos simula talaga after ng dwelling namin nun, ang gaan na talaga ng pakiramdam namin dati. Parang gusto na talaga namin matulog. Yun ang gusto ng Panginoon, na kapag nasa sacred place tayo, may comfort ka po na mararanasan. Kaya kung wala kang comfort na maranasan kapag nagdedwell ka kay Lord, baka nasa secret place ka lang. Mamaya, ipapaliwanag natin ano ba ang pagkakaiba niyan. So, sunod na letter, Revelation. Letter R, Revelation. Sa verse 2, sabi po dito, verse 2, I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. Sabi dito, Revelation, kapag nasa kapangyarihan ka ng Panginoon, unahin ko yung nasa sa verse 1, sabi dito, He who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty God. Sa Tagalog po, sabi po dito, para mas malinaw, magtatagalog din naman tayo. Baka sabihin nyo, lagi na lang English ate Johnny. Magtagalog din tayo. Ayun, hallelujah. Sa Tagalog po, sabi po dito, siyang naghahangad ng pagkukup ng kataas-taasan ay nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. So kapag nasa ilalim ka daw po ng kapangyarihan ng Diyos, ikaw mismo magsasabi, He is my refuge. Amen. He is my fortress. Amen. Kapag nasa ilalim ka ng presensya talaga ng Panginoon, ikaw mismo magsasabi, magdi-declare, si Lord mismo i-reveal sa iyo mismo kung sino siya sa buhay mo. Kung sino ba talaga siya, na kung saan siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. May i-reveal sa iyong Lord. Kapag nasa ilalim ka ng kapangyarihan ng Panginoon, ikaw mismo makakapagsabi, Lord, ikaw ang aking comfort. Lord, ikaw ang aking kalinga. Lord, ikaw ang mahal ko.
i-reveal sa'yo ng Panginoon kung sino siya sa buhay mo. Kaya may revelation, hindi lang yung mga old revelation, yung mga stock revelation sa buhay mo, kundi may new revelation na ibibigay ang Lord kapag palagi kang nasa presensya ng Panginoon, palagi kang nasa sacred place ng Panginoon. Ano pa po? Sabi dito, letter E, enlightenment. Verse 3, sabi po dito, surely He will save you from the fowler's snare and from the deadly pestilence. Sa verse 10, sabi pa po dito sa verse 10, then no harm will befall you, no disaster will come near your tent, for He will command His angels concerning you to guard you in all your ways. Hanggang verse 11. So, may enlightenment, may kagaanan. Daanan natin ang Mateo chapter 11 verse 28. Para mas malinaw sa atin. Sabi sa Mateo chapter 11 verse 28, lumapit kayong lahat sa akin, kayong lahat na napapagat at nabibigat ang lubha. Ano pa ang sabi ng Panginoon? Pasanin ninyo ang aking pawatok at mag-aral kayo sa akin, ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sa verse 30, kaya may enlightenment. Sa verse 30, sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Kapag nasa presensya ka ng Panginoon, mawawala ang kabigatan po. Yung mga nararanasan mong kabigatan, mawawala po yan. Kapag nasa presensya ka talaga ng Panginoon, makakaranas ka ng tunay na kagaanan. Kaya kapag nag-dwell ka kay Lord, lumuhod ka sa Panginoon, then after mo mag-dwell, yes, nakapag-dwell ka, nakapag-iyak ka, syempre may kagaanan. And after mo mag-dwell is nakaramdam ka ulit ng kabigatan, make sure talaga bang nasa sacred place ka? Nakapasok ka ba talaga sa sacred place? Or nasa secret place ka lang? Sabi kayo, si Sister Jo na paulit-ulit na kang secret place. Ano kaya ang secret place na yan? Hayaan yung tapusin ko po ito. So yun, sabi ko, kapag nasa sacred place tayo, may enlightenment, may kagaanan. Amen. Sabi dito, ibig sabihin kung may kagaanan, ibig sabihin, walang kabigatan. Amen. Tama po ba? Yes. Wala yung parang nasusuffocate ka na dyan na parang, gusto mo, ako feel ko, ranas ko po yun talaga. Yung nagpe-pretend lang ako na okay ako, tapos magaan ang lahat, pero deep inside ko parang, hindi na ako makahinga. I can't breathe. Kasi syempre, tagong-tago na lahat eh. Kasi nga, nasa secret place ako. Akala ko lang, nasa secret place when I dwell, pero, ang totoo, nasa secret place pa lang. So, tuloy tayo. Sabi pa dito, enlightenment, ibig sabihin, ang kailangan mong dalhin, para may kagaanan daw sa buhay mo, ang kailangan mong dalhin ay ang pamatok ng Diyos. Ano itong pamatok ng Diyos na sinasabi dito? Yung sabi dito, balikan natin, pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ano ito? Ang ibig po sabihin dito ng Panginoon. Sabi, sa susunod po baka sabi, at mag-aral kayo sa akin. Ibig sabihin, ang gusto ng Lord na dalhin natin, ang kanyang Word of God. Kasi magaan ang kanyang Word of God. Anong madalas na dinadala natin? Labahan. Labahan. Mabigat talaga labahan. Baggages. Mga baggages. Ano pa madalas na dinadala natin? Mga problema. Kaya maabot sa church. Kuba. Naghulat sa Sunday service para mag-straight again ang likod. Kay Lunes hanggang Sabado, dinara ang pamatok ni Lord. Kaya ang dinara, ang patok, kaya di mag-aton. Pagkasabi sa katabi, dalhin mo ang pamatok ng Lord. Dalhin mo ang Word of God. Huwag maghintay ng Sunday service. Magkaroon tayo ng self-study ng Word of God ng Panginoon. Dahil sabi ng Lord, kapag nasa presensya ka niya, kapag puro Word of God ang dinadala mo, may kagaanan. Amen po ba? Hallelujah! Praise God! So sabi mo sa katabi mo, Word of God ang dalhin mo ha. Huwag na ang patok. Hallelujah! Praise God! So ano pa? Letter D. Sa letter D ng word na sacred, direction.
Kapag nasa sacred place ka daw po, merong direction. Amen. Kapag nasa sacred place ka, alam mo kung saan ka patutungo. Tama po ba? Amen. Kapag nasa presensya ka talaga ng Panginoon, alam mo yung plano ng Lord sa'yo kung saan ka niya ilalagay. Alam mo kung ano yung ibinibigay sa'yo na ministry ng Panginoon. Malinaw na, kasi minsan may mga revelation sa atin na ibinibigay ang Lord na dito kita gagamitin, anak. Minsan hindi yun malinaw sa atin kasi nga wala tayo sa sacred place. Kaya walang direction na tayo na nakikita. Sabi dito, kapag nasa sacred place daw po tayo, may direction. Verse 15b, sabi po dito, I will be with him in trouble. Tama. Ayun, 15. I will deliver him and honor. With long life, I will satisfy him. Tama ba? 15 ba yung sinabi ko? Opo. Ayun. Doon tayo sa Tagalog. Hallelujah. Para mas maunawaan niyo po. Hallelujah. Thank you, Jesus. Psalms 91. Hallelujah. Verse 15. B. Sabi po dito. Baka kasi hindi maunawaan natin. Sa Tagalog tayo. Para mas maunawaan po ninyo. Sabi dito, direction, letter D, sa word na sacred. Ibig sabihin, verse 15, sabi dito, letter B, aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. So, ibig sabihin, may direction. Kapag sinasamahan ka ng presensya ng Panginoon, may direction ka. Yes. Nasa right way ka, nasa right path ka ng buhay mo. Pero pag wala ka sa presensya ng Panginoon, nasaan ka? Minsan papakato dito. May pakaliwa, may pakanan. Hindi na marunong sa atin. May pakanan, may pakaliwa. May minsan, sabi ni Lord, dire-diretso lang anak. Pero dahil sa hindi man tayo namamalagi sa presence ng Panginoon, ito na, nagkururbada na. Kaya dito kita napapahamak, dito kita nadidiskuido. Dito kita na-slide. For example, sa motor. Kaya, Michael, naranasan mo po bang may slide na? Na kumbaga, ang direction lights papakadto dito, pero nag-try ka magliko, o di na-slide. O kasi sino lang may kagagawa na ng kapahamakan natin? Tayo lang naman. Kasi si Lord lang sinasamahan tayo ng Panginoon. Ang gusto ng Lord is mamalagi tayo sa Kanya. Amen. Sa tingin mo kaya, sasamahan ka kaya ng taong ayaw naman sa'yo? Hindi. Hindi. Di ba hindi? Alam nga man, ipagpilitan ni Lord, ayaw mo na, tandaan natin, God gives us a free will. Kung ayaw mo, nandyan lang si Lord, maghihintay lang siya sa'yo, nasa sa'yo kung babalik ka sa Kanya. Naalala ko yung dwelling ng Martes, tsaka yung sabi ko, out of the presence of God, walang protection po. Tandaan natin na out of the presence of God, walang tunay na kaligayahan, walang tunay na kaganapan, kasampatan. Kaya sinasabi dito na kailangan natin mamalagi sa presensya ng Panginoon dahil nga, sabi dito, may direction. Itutuwid ng Lord kung saan tayo dapat mapunta. Itutuwid ng Lord ang plano natin, itutuwid ng Lord ang lakad natin. Kaya makikita natin kapag nasa tamang presence tayo ng Panginoon, nasa sacred place talaga tayo ng Panginoon, makikita natin para ang smooth ng buhay natin. Walang reklamo, walang walang katigasan ng ulo ba. Sumasabay na lang tayo kay Lord na Lord, salamat. Kasi nga, nasa sacred place tayo, alam natin na may direction, alam natin na gagabayan tayo ng Lord, alam natin na ang direction ng Panginoon, alam natin na patungo yun sa plano niya. At ang plano ng Panginoon, alam naman natin na hindi ikakapahamak natin. Tama po ba? Hallelujah, praise God. So ayun, tapos na po ba? Salamat na natin, John. Ayun, so sacred. Ano ba talaga ang pagkakaiba ng sacred? Ulitin ko po, ang sacred, when we are in a sacred place, we have satisfaction, we have answer, we have comfort, we have revelation, we have enlightenment, and we have direction. Sa secret place, if we in the secret place, we have self-separation, envy, control, rebellion, emotion, and temptation. So ano ba talaga ang pagkakaiba ng sacred place sa secret place? Ang kapatid ko sa Panginoon, sacred place is where you surrender. But secret place is where you just hide. Ulitin ko po, sacred place is where you surrender. Doon mo lahat isinusuko.
Pero ang secret place is where you just hide. Doon mo lang itinatago. Ibig sabihin, nandyan ka. Itinatago mo lang. Kaya, magdidwell ka, ibibigay mo kay Lord, iiyak mo kay Lord, then tatayo ka, mabubuhay ka na naman ng normal, tapos hanggang sa, along the journey ng pagiging Kristiyano mo sa Panginoon, nandun pa rin yung kabigatan. Kasi nga sabi dito, sacred place is where you surrender. Tandaan natin na kapag sinurrender na natin, wala nang bawian. Unlike sa secret place, is where you just hide. Kung saan mo lang itinatago, alin ito? Yung mga kabigatan mo, tinatago mo lang. Yung mga problema mo, dyan mo lang tinatago. Hindi mo naman taga sinusurrender kay Lord. Yes, umiiyak ka naman. Bakit ko nasasabi? Personal experience ko po yun. Yes, umiiyak naman ako. Halos nagka-cry out na ako kay Lord. Lumuluhod ako eh. Halos maubos na aluha ako kakaiyak kay Lord. Pero ang totoo, tinatago ko lang yung bigat, ng problema, lahat ng mga galit, lahat ng mga hinanakit, lahat ng mga inis, pagtatampo, mga selos, anxiety, depression. Hindi ko naman taga sinusurrender kay Lord. Kasi nga, nasa secret place, itinatago ko lang. Kapag tinago mo lang, may tendency na pwede mo ulit kunin. Kaya pagkatapos mo mag-dwell, babalik at babalik yan kasi nandun lang, tinago mo, pwede mo ulit kunin. Naunawaan po? Secret place is where you surrender. Dapat sinusurrender mo, isinusuko mo talaga kay Lord. Amen. Kapag sinuko mo kay Lord, wala nang bawian. Amen. Sabi mo sa katabi mo, ang isinuko mo, wag mo nang bawiin. Ang isinuko mo, wag mo nang bawiin. Hallelujah. Sino dito ang may sinusurrender na gamit tapos pinabawi agad? Or pinabawi again? Matapos mo, masay mo na ini, mama, say mo. Or ay, mama, naghatag. Ma, say mo na ini, mama, na pang budget na ini. Tapos may, ma, ako nalugod gapon. Nagbago ang isip ko. Sino ang gano'n ng mga anak? Kung may gano'n na anak, ay pambihira naman. Maawa kayo sa magulang niyo. Absent. Absent po pala. Kayo nagsabi po niya na. Hallelujah. Wala nang bawian. Amen. Sabi mo sarili mo, wala nang bawian, self. Wala nang bawian, self. Ang isinuko na kay Lord, isinuko na. Amen. Amen. Hallelujah. Wala nang balikan. Ano pa po sabi dito? Sacred place is where you build God's kingdom in your life, but secret place is where you build your own world. Ano ito? Ulitin ko po. Kapag nasa sagradong lugar daw po tayo, binibuild natin ang God's kingdom. Ibig sabihin, heavenly kingdom yung binibuild natin. Kapag nasa secret place daw po tayo, ang binibuild natin ay ang sarili nating mundo. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord. Sacred place is where you build God's kingdom in your life, but secret place is where you build your own world. Ano ito? Yung self-desire mo. Yung sarili mong desire ang nangingibabaw. Yung sarili mong prinsipyo ang nangingibabaw na sa kapag nagdudwell ka kay Lord, sarili mo lagi ang iniisip mo. Sarili mong prinsipyo na, Lord, irugsa di ang gusto ko, Lord. Lord, na kay di nangyari. Lord, ginibo ko ba ng best ko na kay ganito. Yun yung laman ng prayer mo. Yun yung laman ng dwelling mo. Imbis na ang i-build mo yung God's kingdom na, Lord, your will be done. Lord, your desire, Panginoon, ang mangyari, Lord God. Hindi ang desire ng buhay ko. Hindi dahil kapag nasa secret place ka po, ang mabibuild po niyan is ang self-desire mo. Dahil tinatago mo lang lahat ng mga kabigatan mo, tinatago mo lang lahat ng mga bagay na dapat isinurrender mo kay Lord. Ang binubuo mo po dyan ay ang sarili mong mundo. Tandaan natin po, dito sa mundo, kapag may sarili kang mundo, anong tawag sa iyo? Ano? Mentally. Mentally. Kayo po nagsabi dyan. Mentally retarded. Kapag dito sa mundo, anong tawag sa iyo kapag may sarili kang mundo? Di ba mentally, ano tawag yan? Retarded. Mentally retarded talaga. Hallelujah, praise God. Kaya huwag kang bumuo ng sarili mong mundo kung ayaw mong pagkamalang ka dyan, mentally retarded. Hallelujah. Baliw. Hallelujah, yun, yung word na baliw. Tandaan natin,
Yes, tinatawag tayo mga Kristiyano as baliw kapag na kay Lord, kapag ang ginagawa po natin is para kay Lord. Pero kung nagbububuo ka ng sariling mundo mo, para sa self-desire mo, talagang tatanggapin mong magiging baliw ka talaga. Ibang usapan yon. Hallelujah! Praise the Lord! Tama po ba may natatamaan? May natamaan. Hallelujah! Praise the Lord! Kay Lord ang papuri. Hallelujah! Ano pa po sabi dito? Sacred place is where the solitude moment happened, but secret place is where the isolation is loud. Ano ibig sabihin ng pinag-aaralan po natin? Kapag nasa sagradong lugar na po tayo, nasa solitude moment tayo. Ano ibig sabihin? It is between you and God. Amen po ba? Kapag nasa secret place naman tayo, it is where the isolation is loud. Ibig sabihin, ikaw lang at ikaw. Nakasentro yan sa'yo. Hindi mo sinasama si Lord. Naalala nyo yung nakaraan pinag-aralan natin na ang solitude po, it is between you and God. Yung kasama mo, yung magsosolo ka pero kasama mo si Lord. Pero isolation, yung magsosolo ka na ikaw lang talaga. Ang hirap kapag nagsosolo po. Tama po ba? Mahirap kapag nagsosolo. Amen. Nakakapagod talaga kapag nagsosolo. Kaya isama mo si Lord. Kaya minsan yung mga plano mo nabubulilyaso kasi hindi natin sinasama po si Lord. Hallelujah! Kaya yung mga plano natin minsan wala ng direction kasi hindi natin sinasama si Lord. Hindi natin ibinibigay kay Lord. Pakisabi sa katabi, sa sacred place ka na. Hallelujah. Ano pa po? A sacred place is where you dwells by the Spirit, while a secret place is where you dwells by yourself. Ibig sabihin, kapag nasa sagradong lugar ka daw po, ito ang lugar na kung saan itinataas ka, nagpupuri ka sa Panginoon by Spirit. Nagdidwell ka sa Lord by Spirit. Tandaan po natin, sabi po sa Matthew chapter 4 verse 24, God is Spirit. If God is Spirit, we need to worship Him in Spirit. Tama po ba? So kapag nasa sacred place ka, you are dwelling through the Spirit. Pero kapag nasa secret place ka po, you are dwelling by yourself. Kaya minsan kapag nagdidwell, pakulog sa piat ko. Mamaya na ako madun. Tapos mamaya nag-decide na naman. Sige, Lord, madwell na po ako. Ang mga ribok pa niyo dyan! Nagpapangadya ako didi. Distracted ka lagi. Kasi you are dwelling by your own self lang. Well, in the sacred place, you are dwelling by your spirit na kahit anong distraction dyan, hindi ka madadala, hindi ka matatangay kasi you are dwelling in spirit. Wala kang pakialam. May magbukas man dyan ng pinto dahil you are dwelling in spirit, wala kang pakialam. Basta ikaw, nagdidwell ka kay Lord. Nauunawaan? Na kapag nagdidwell, kapag nasa secret place ka po, tapos nagdidwell ka by yourself only, hindi na makamati ka. Nagugutom. Ito, nagluhod lang. Mga pirang minuto lang, nagapulog ang piat. Nagapulog ang tuhod ko. Kat ng Lord. Si Lord po ang pinahulat. Naalala ko yung paghahanay. Kapag nasa tamang hanay ka, hindi mo iisipin ang mga bagay-bagay na makakadistract sa'yo. Amen. Kapag ang Espiritu ang nangunguna sa'yo, kahit anong distraction ang makita mo, hindi ka niya maaapektuhan dahil nangunguna ang Espiritu mo. Amen. Na kahit regardless may mga nararamdaman ka in physical, dahil driven ka ng Spirit, nangunguna ang Espiritu mo, hindi mo yun iindahin. Dahil driven ka ng Spirit, nangunguna ang Espiritu mo, regardless sa kung anong nararamdaman mo, nasasaktan ka, dahil nga nangunguna sa iyong Espiritu mo, hindi ka nun maapektuhan kasi nga nangunguna ang Espiritu sa iyo. Amen. Kaya kapag nasa sagradong lugar ka, pag-search ng sarili,
Emotionally driven ka ba or spiritually driven ka? Baka mamaya, yan, sarili mo lang talaga yung nagdadala. Hindi talaga yung spirit ng Panginoon. So ano pa? Sacred place is where God is the center, but secret place is where ourselves is the center. Kapag nasa sagradong lugar daw po tayo, si Lord ang nasa sentro. Si Lord ang napapupurihan, si Lord ang naitataas. Pero, kapag nasa secret place daw po tayo, ang ating mga sarili ang nagiging sentro ng ating pagdwell. Ito yung mga time na nagdidwell ka, lumuhod ka sa Panginoon, sentro mo, Lord, nasasaktan ako. Lord, nandito na naman ako. Lord, hindi nila ako naunawaan. Lord, puro ka ay. Kaya dyan nagsisimula ang salitang pride. Ano ang nasa gitna ng word na pride? Ay. Kaya puro ka ay. O isolate. Hallelujah. Kaya natuto ka na mag-isolate. Kaya ito na, nagbatog na ang pride. Ang pride, puro lang ay, puro lang sarili ang iniisip. Self-centeredness ka na. Puro na, ako na lang lagi, ako na lang ang nakikita ni Pastor Perme. Perme na lang ako ang kinukorek. Perme ako na lang. Yada man ng iba. Hallelujah. Kapag daw po nasa sacred place tayo, si Lord ang nasa sentro ng ating pagdwell. Pero kapag nasa secret place tayo, sarili natin ang nasa sentro. Tandaan natin, worshiping God, dwelling and soaking to God, is not about us, but it is about Jesus. Amen. It is about God. Amen po ba? Regardless ng pinagdaraanan mo, kung gusto mo talaga makapasok sa sacred place ng Panginoon, sa sagradong lugar na kung saan naroon ang presensya ng Panginoon, kailangan mo na mag-dwell through the Spirit. Amen. 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 Kailangan mo mag-dwell na si Lord ang nasa sentro. Yes. Kaya minsan magtataka tayo minsan. Matapos mong umiyak kay Lord, matapos mong ibuhos lahat, after that, balik ka na naman sa dati. Hanggang sa paulit-ulit, babalik ka naman, makikipag-dwell ka naman kay Lord, iiyak ka na naman, ibubuhos mo naman lahat, naubos na lahat ng luha mo, naubos na wala ka na may luha. Kaya na, balik ka na naman sa dati. Bakit? Walang changes, pare-pareho ang rotation, paulit-ulit lang yung rotation. Bakit? Kasi nga walang changes. Sabi dito, kasi we thought na nasa sacred place tayo, pero when we dwell to Him, the truth is, we are just in a sacred place. We are just in a secret place. Kung saan doon lang natin itinatago lahat ng mga bagay na kailangan natin isuko dapat sa Panginoon. Na kailangan natin isurrender dapat sa Panginoon. So how can we know if we are dwelling in a sacred place? Paano natin malalaman kung nasa sacred place ba ako, Sister Jonah? Or nasa secret place? Sa tingin nyo kaya, na-identify nyo kaya? Ngayon, tatanungin ko kayo, sa mga sinabi ko kanina, sa pinag-aralan po natin kanina, na-identify niyo po ang iyong mga sarili kung kapag nakikipag-dwell kayo kay Lord, nasa sacred place kayo or nasa secret place. Nasaan po kayo? Secret. Nasa secret. Ang iba nasa secret place. Sa secret place. Secret. Hallelujah. Secret. Uy, magandang umaamin. Ako sa totoo lang, kaya ang ganda ng topic nito kasi personal experience ko po ito. And yun. So how can we know if we are dwelling in a sacred place? Ito po yun. When there is a transformation and changes after your dwelling. Hanggat walang pagbabago, pagkatapos mo makipag-dwell kay Lord, iiyak kay Lord, walang pagbabago sa buhay mo, wala ka po sa sacred place ng Panginoon. Nasa secret place ka lang. Itinatago mo lang lahat. Kasi after mo mag-dwell, babalik ka na naman sa dati. After mo mag-dwell, nandun ka. Yes, nakaramdam ka naman ng kagaanan, pero maya-maya, nagugulo ka na naman. Puputaktihin ka na naman. Kasi nga, wala ka sa sacred place. Nasa secret place ka. Kaya sabi dito, para ma-identify natin kung nasa sacred place ba talaga tayo, dapat makita yung transformation po sa atin. Hindi during our dwelling, or hindi during our dwelling, kundi after our dwelling sa Panginoon. Hindi agad-agad yung after ha, kundi yung journey mo after yung dwelling mo sa Panginoon. Naunawaan po? Amen po ba?
Dapat makita yung transformation natin. Dapat mangyari yung transformation sa buhay natin kung talagang gusto natin ma-identify na nasa sacred place tayo. Dapat may makitang pagbabago tayo sa ating mga sarili. Naalala ko yung note ni Ate Lisa nung nakaraan. Maaram na magpahunod. So sabi ko, oo. Sabi ko, gamitin ko kaya yun sa example. Buti naalala ko po ngayon, praise God. So, ibig sabihin, may transformation. Kapag nasa sacred place ka, may transformation na nangyayari sa buhay mo. Kung dati hindi ka, gamitin ko yung example ni Ate Lisa yung sa note, kung dati hindi ka maaram magpahunod, ngayon, marunong ka na magpahunod nang nakipag-dwell ka kay Lord, dahil nasa sacred place ka talaga, nandun naranasan mo talaga yung transformation, naranasan mo talaga yung presence ng Panginoon, may transformation. Ngayon, hindi, maaram ka na magpahunod. Amen. Dati magagalitin ka ngayon dahil nasa sacred place ka lagi. Alam mo, pinimake sure mo na nasa sacred place ka lagi. Ngayon, may transformation dapat na makita. Ibig sabihin, kung dati magagalitin ka, ngayon hindi na. Kontrolado mo na. Kung dati matindi ka magselos, ngayon hindi na. Umawak si Kuya Michael sa dibdib. Parang, may selos po. Wala man dati. Talaga. Praise God. Talagang binabago ng Lord araw-araw. May kanta nga tayo, binabago po tayo ng Lord araw-araw. Hindi yan instant. Hindi yan instant po ha. Hindi ko sinabi na agad-agad man Sister Jonah ma-transform. Hindi. Paunti-unti may transformation dapat na makita. Huwag tayo mag-stuck doon sa kung ano lang tayo. Sikapin natin na may transformation na mangyari po sa buhay natin. Hindi yung paulit-ulit na lang tayo. Ikaw ba naman? Buong linggo mo na lang, nandito ka na lang sa 4 na sulok ng lugar nito. Sino hindi magsasawa? Di ba nakakasawa naman? Kaya pag gumawa ka din ng paraan, magkaroon ng transformation ng buhay mo, kung ayaw mo maboring, yun, tama si Pastor Alab, dapat may pagbabago. Sa bahay, for example, sa bahay namin, actually, nung sa bahay pa ako nag-stay, dati talaga, every week talaga, hindi ako yung tipo na, alam mo yun, nakakontento lagi sa mga, yung mga ayos ng bahay, pagka-organize. Every week po yan, bago yan lang. Kaya minsan, nung high school ako, ngayong week bibisita mga classmate ko, pupunta sa bahay. Ang pagka-organize ng mga lamesa, halimbawa, ang sala is nandoon. Doon nakalagay ng sala. Next week, pagbalik nila, pagbisita nila, nandito na yung sala naman. Ganun po ako. Kasi gusto ko may transformation na nakikita. Gusto ko may bago lagi na nakikita. And the same din sa atin, sa buhay natin spiritual, dapat may makita din ng Panginoon na pagbabago sa atin. Makita din yung pagbabago. Kung dati nahihiya ka magbahagi ng salita ng Panginoon, dahil palagi ka nasa sacred place, kasi narinig mo itong salita na ito, lagi ka na nasa sacred place, ngayon hindi ka nahihiya magbahagi ng salita ng Panginoon. May tapang ka na talaga na magbahagi ng salita ng Panginoon. Hindi mo na hinahayaan na yung may makasama ka na isang tao na hindi mo na hinahayaan na maghihiwalay kayo na hindi mo siya nasiran, kundi nandun na yung eagerness mo, yung passion mo, yung compassion mo para masiran yung salita ng Panginoon ang mga nakakasama mo. Kaya dapat may pagbabago. Amen po ba? Amen. May changes dapat. Amen. Tandaan po natin, gusto natin palagi may pagbabago. Sa mga asawa natin. Hallelujah. Sa mga asawa ninyo po. Hallelujah. Praise God. Glory to God. Hallelujah. Wala mong po. Kasi kailangan natin generalize eh. Hallelujah. So sa mga asawa po ninyo, sa lahat na may mga asawa, di ba gusto natin may pagbabago tayo makita? Amen. Di ba po? Tama po ba? Sa mga anak, gusto natin sa mga magulang natin, may mga pagbabago din na makita tayo. Tama po ba? Ano pa mga relasyon? Sa mga barkada natin, gusto natin may pagbabago din. Lahat tayo gusto natin may makitang pagbabago sa mga kapwa natin. Pero, magsisimula ang transformation sa'yo muna. Huwag muna sa katabi. Kaya sabi mo sarili mo, mag-transform ka muna, self. Transform ka muna, self. Bago ang iba, ikaw muna. Ikaw muna. Sarili muna. Doon tayo mahilig, magturo. Kailangan na magbago. Magbago ng asawa ko. Asawa yun. Kailangan magbago ng aking anak. Asawa niyo po. Kailangan. Hallelujah! Kailangan na magbago ng asawa niyo. Matagal na po ba ako? Ano oras na ba?
po, hallelujah. Malapit na tayo magtapos, hallelujah, praise God. Uy, magpapalitan ng asawa. Hallelujah! Praise God. Gusto ko magbago ang asawa niyo. Awanin na ano po, hallelujah. Kasi mamaya niyan, sabi ngayon ni Sister Jonah sa preach niya ngayon, palitan na daw, magbago na daw ng asawa. Kaya nakita ko nag-abot dito example lang po, nag-abot dito si Atentay pa ng asawa. Hallelujah. Kasi sabi ngayon ni Sister Jonah, magbago na daw ng asawa. Hindi po yun. Siyempre, gusto natin may magbago sa mga kapwa natin. Tama po ba? Yung mga anak natin, o di ba may anak na naman ako? Ay, may anak-anakan. Yung mga yung mga pamangkin, mga apo, kung may mga ano po dito, may mga lola na, gusto natin makita yung pagbabago. Ayaw natin makita yung mga pasaway. Gusto natin magbago. Kaya nga minsan dinadala natin dito, tinuturuan natin ng mga magandang asal. Kasi gusto natin na magbago yung mga ugali nila. Kaya, kaso, magbabago po yan kapag nakita po sa atin mismo. Tama po ba? Sa atin muna magsisimula ang transformation. Kaya, itong salita na ito, ang kinakausap nito, ikaw at ako. Hindi exempted po si Sister Jonah po ha. Ikaw at ako ang kinakausap dito. Sabi pa po dito, ayun, dito na po ako magtatapos. Don't be in a secret place where you just hide, but in a secret place where God reveals. Doon ka sa sagradong lugar na kung saan i-reveal sa'yo ng Lord ang lahat ng kailangan mong gawin, ang lahat ng mga bagay na kailangan mong isuko sa Kanya. Hindi doon sa secret place lang na itatago mo. Tandaan niyo po, ang hirap magtago. Tama po ba? Ang hirap magtago. Kapag may tinatago ka, belo ka ba belo ka ba makihalubilo sa iba? Hindi. Di ba ang hirap? May fear. May takot na akala. Minsan, ito pa. Kapag may tinatago ka, balisak ka. O kapag may tinatago ka, may tendency na nabubulol ka. Yes. Tama po ba? Kapag may tinatago ka, minsan hindi ka makakita, ay ito ay. Yes. Tama po ba? Yes. Kapag may tinatago ka, ano pang? Parang iwas ka. Hirap ka makihalubilo sa iba. Iwas ka. Lalo na kung yung taong yun is involved doon sa ano mo, sa tinatago mo. Ang hirap. Iiwas at iiwas ka talaga. Kaya ang hirap kapag may tinatago. Kaya sabi ng Lord, doon ka sa sacred place na i-reveal ng Lord sa iyo lahat. Huwag doon sa tinatago. Huwag doon sa secret place. Bibigat at bibigat ang buhay mo as a Christian kapag nasa secret place ka lang. Ang gusto ng Lord is maranasan natin ang tunay niyang kalinga. Sabi dito sa kanyang salita, He who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty God. So makakapagpahinga ka kapag nasa presensya ka talaga ng Panginoon. Kapag wala kang kapahingaan, after mo mag-dwell, ask yourself, nakapasok ka ba talaga sa sacred place or sa secret place lang? Andun ka lang sa, tawag dito yung, sa bahay, basement, may tawag yung basement, social. Na syempre, mayaman tayo, di ba, kay Lord? Kaya basement tayo. So sa basement, huwag ka lang doon sa basement. Tumaas ka. Hallelujah. Ibig sabihin, i-level up mo yung worship mo kay God. Amen. Huwag lang tago ng lahat ng mga kabigatan. Hallelujah. Kaya minsan pupunta dito sa church. Okay man. Tapos mamaya pagdating sa praise and worship, umiiyak na. Ang saya-saya ng praise. Pero umiiyak kasi nga, hindi naman sa presence pero dahil sa pinagdaraanan. Kasi bigat na. Hindi na makapaghintay ng worship, praise pa lang. Sa mga joyful na kanta pa lang doon na umiiyak. Kasi nga, bigat na. Huwag nang hantayin ng Sunday service. Hallelujah. Pakisabi sa katabi, kung gusto mo ng kagaanan, huwag nang hantayin ng Sunday service. Makipag-dwell na kay Lord. Pakipag-dwell. Saan? Sacred. Sa sacred place. Hallelujah. Praise God. Now, the question is, are you dwelling in a sacred place or in a secret place? Amen. Kaya, tanungin nyo ang sarili nyo. Dito na po ako nagtatapos. Hallelujah. Praise God. Ask yourself right now po, are you dwelling in a sacred place or just in a secret place? Hallelujah.
Come on, let God search you right now. Nanyayahan ko po ang bawat isa na pumikit. Hallelujah. Yes, Lord Jesus God. Ask yourself right now, nasa sagradong lugar ba talaga ako ng Panginoon kapag nakikipag-dwell sa Kanya? O baka nasa sekretong lugar lang ako? Kaya minsan akala ko tinataguan ako ng Panginoon. Pero ang totoo, ikaw pala nagtatago. Ngayon, if you found out na, nasa secret place ka, base sa ating pinag-aaralan, if you found out na nasa secret place ka, ask forgiveness kay God. Ayaw ng Lord na nagtatago.